Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Chapter 61. Palakpakan naman dyan. I am 8 weeks pregnant. To. Calculate it, hindi na 9 months ang ipaghihintay ni Mama. Para sa kanyang apo. Sigaw pa ni Diana sa mic at ganun. Naman ang ginawa ng ibang tao na walang alam sa sitwasyon. Sa mga sandaling iyon ay tila nakakabingi para kay Heart ang mga palakpakan at hiyawan ng mga tao. Napahikbi siya ng lihim hanggang sa maramdaman niya ang paghawak ni Katie sa kamay niya. Mas lalo siyang naiiyak nang tingnan ang mukha nitong nakikisimpatsa sa sakit ng kanyang kalooban. Smile, ate, Katie mouthed and she nodded. Napakahirap. Kailangan niyang magpanggap na hindi siya nasasaktan kahit na sa totoong buhay ay parang piniga na ang puso niya nang sabihin iyon ni Diana. Pwede naman talagang mabuntis si Diana. Halos nasa iisang buwan pa lang naman silang magkakilala ni Lux. Imposible na hindi nagtatalik ang dalawa ng mga panahon na hindi pa siya binabayaran para maging parausan. Wala na. Napawi na ang kasiyahan na nararamdaman niya nang sabihin ni Lux na mahal siya. Mahal pa rin ba kaya siya ni Lux ngayon na magkakaanak na ito at si Diana? Kahit na anong gawin, si Diana pa rin ang unang babaeng minahal, at siya ay kailan lang naman dumating. Hindi niya alam kung kakayanin niya ang ganong sitwasyon. Mas mabuti pa sigurong itayo na niya ngayon ang kanyang sarili bilang isang babae at hindi bilang isang bayarang kabit. Nasaktan lalo siya sa kanyang kaisipan. She's also calling herself some names. Mamaya na tayo umuwi. Pagtiisan mo muna ito, ha? Bulong sa kanya ni Gigi, ngumiti ka. Ngumiti siya at tumanggo sa kaibigan. Magpaalam ka na kay Seniora Carmen pagkatapos ni Diana sa drama niya. Napalunok ang dalaga ng laway at humugot ng malalim. Nahinga. Kaya niya. Kakayanin niya. Marami siyang pinagdaanan sa buhay para matalo siya ng ganitong sitwasyon ngayon. Oo, marami na siyang pinagdaanan pero ito ang pinakamasakit sa lahat dahil puso niya at pagkatao. Ang apektado, hindi ang ibang tao, hindi ang kanyang nanay. Ang kanyang tatay o sino paman. Siya lang ang nasasaktan. Ngayon at wala nang iba pa. Tumikim siya at hinarap si Katie. Uuwi na kami, Katie. May pasok pa kami bukas, paalam niya sa teenager na ang lamlam ng mga matang nakatunghay sa kanya. Pinisil nito ang kamay niya, na para bang ang dating sa kanya ay kung kayaban niya at pakatatag siya. She nodded and stood up when she saw Lux go down the stage. Inayos niya ang pagkakasukbit ng bag niya at saka siya humakbang, inaani ang lakas ng loob na huwag siyang mapaluha sa pagpapaalam niya sa maglola. Seniora, aniyang nakangiti, mauna na po ako at si Gigi. Nakatingin sa kanya si Diana, matalim ang titig. Kung nalaglag ang baby ko ay demanda kita, pabulong. Nasabi nito sa kanya pero pinagtaasan niya ito ng kilay. Waway. Anong nangyari sa inyong dalawa? Seryosong tanong ni Carmen. Let's not talk about it here, ani Lux sa kahinawakan. Ang braso ni Diana. Kahit na ayaw ni Hart tingnan ay kusang dam ako roon. Ang mga mata niya, at panibagong bersyon ng sakit ang kanyang naramdaman. Why? Ayaw mo bang marinig ang ginawa niyan sa akin? She just hit me with her bag and I fell on the ground. Kung nakunan ako, how? Tumingin sa kanya si Carmen at waring nagtatanong. Ang mga mata. May CCTV naman sa restaurant, Mrs. Montesalvo. Yun. Ang makapagsasabi kung sino ang nauna sa ating dalawa. Pasensya na po kayo, Seniora Carmen pero kailangan ko kung ipagtanggol ang sarili ko. Ayoko pong maapektuhan ang trabaho ko dahil lang sa mga salita ng asawa ng apo. New. Happy birthday po ulit at maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng tulong niyo sa mahirap kong pamilya at buhay, sir. Lux, she said and looked up at him. Sobrang sakit. There's no exact words to justify what kind of pain she feels at that moment while she's looking into his eyes. He's the love of her life. Lux is her first love. Salamat po sa lahat. Dahil sa inyo ay naligtas ang tatay ko sa kamatayan, hindi na niya napigil ang huwag maiyak. Si Carmen ay napatutop sa labi habang si Diana ay iirap-irap. Huwag ka nang umiyak, iha, hinawakan siya ng matanda sa braso. Hindi nga alam ni Hart kung saan ba siya naiiyak, kung sa mga sinasabi niya, sa pagpapamukha ng sitwasyon na siya ay dukhao sa pagbubuntis ni Diana. Palagay niya ay lahat. Hindi po. Talaga naman pong yun ang totoo. Kaya sana ay mas humaba pa po ang buhay niyo dahil mabuti kayo at marami pa po kayong matutulungan. Nayakap niya ang matanda kahit na walang pasintabi at niyakap din siya nito pabalik. Para kang namamaalam. Huwag ganyan iha. Wala na po sigurong dahilan para magmalapit pa ako sa inyo. Tumikal siya at hinarap si Lux. Nakatitig ito sa kanya at ang mga mata nito ay parang naluluhan na ewan. Kinuha niya ang kamay nito at kinamayan pero agad
Itong niyakap ni Diana sa braso kaya tumalikod na siya. Pinahid niya ang luha at tinanguan si Gigi, na agad naman na tumayo. Niyakap niya si Katie pero tumayo rin ito. At sumama sa kanya sa paglalakad. Uuwi na ba as? Tanong ni Aiza. Dito na muna kayo. Kami na muna at nakakahiya pag sabay-sabay tayo. Ihahatid naman siguro kayo ng service ni Sir Van, si Gigi yon, masama lang ang pakiramdam ni Hart. Kanina pa, di ba? Sige. Mag-ingat kayo. Tuloy-tuloy na siya sa paglalakad at walang lingon. Kan-inuman. Malayo ang kalsada pero kaya nila yon lockerin ni Gigi. Ilang minuto ay naroon na sila sa gate. Ate, naiiyak na sabi ni Katie sa kanya at niyakap siya. Parang ayaw siya nitong pakawalan. Uwi na ako, Katie. Ingatan mo ang sarili mo at si baby ha. Ipaglaban mo yan. Pagbubuntis mo sa daddy mo. Ikaw lang ang gagawa niyan. At wala nang iba. Hindi naman masama na magpaliwanag sa magulang basta may respeto ka pa rin at paggalang. Opo, ate. Magtatawagan pa rin tayo, di ba? Oo, aniya rito sa kaitong initian, alagaan mo si kuya. Napaiyak siya saka siya mabilis na tumalikod. Hila niya si Gigi sa kamay at pijol na pijol pa rin niya ang sarili na sumabog. Kahit na sumasakit na naman ang tagiliran niya ay hindi niya iniinda. Dahan-dahan, ani Gigi nang mapansin na ang lalaki pa rin ang hakbang niya kahit na ba ang layo na nila sa mansyon. Pwede nang umiyak. Biglang pumihit si Hart at yamakap sa kaibigan. Malakas ang pagiyak niya at hinayaan ang sarili na gawin. Iyon. Kanina pa niya pinipigil pero kung hindi siya umalis, doon ay baka dun siya humagulal. She was so wrong for falling in love with the man who had a wife. Una pa lang ay mali na dahil binili lang naman siya ni Lux, pero hinayaan niya pa rin ang sarili na mahulog. Kaya heto siya at iiyak-iyak ngayon sa isang sitwasyon na siya rin naman ang pumili. Sige, lang. Liyak mo lang. Nandito lang kami. Sobrang sakit, di. Nakaraos naman nga ako sa lahat ng pagsubok sa buhay namin pero ang isang ito ang pinakamasakit sa lahat. Sobrang sakit na parang gusto ko na lang umuwi sa atin. Ayoko na. Di ko kayang makita siya. Pero dahil marami pa akong utang sa kanila ay dapat kong pagtiisan. Ang dami kong dapat pagtiisan, umiiyak na sabi niya rito. Pinahid nito ang mga luha niya at ito man ay naluha na rin habang tinitingnan siya. Ngayon ay maintindihan na niya ang pakiramdam ni Gigi. Nang lokohin ito ng unang boyfriend nito. Sobrang sakit. Talaga na parang kahit sarili niyang laway ay ang pait. Nandito lang ako, magkasama tayo sa restaurant. Sabihin mo muna kay Sir Lux yan desisyon mo. Hindi siya umimik. Hindi niya alam kung makakausap niya iyon na hindi siya nagmumukhang tanga. Yumuko siya pero may tumigil na sasakyan sa likod nila. Kasabay ng isang busina. Bumaba roon si Van Rose at binuksan ang likod na bahagi ng pickup. Order from the boss, don't let my lady walk home alone. Anito kaya nagkatinginan silang magkaibigan, sakay na. Tinanguan siya ni Gigi pero sa loob niya ay ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Van Rose. Baka naman nagpapanggap lang ito para bumuti ang kanyang pakiramdam. At dahil parang may ihi na siya na ewan dahil sa sakit ng puso niya ay sumakay na rin siya sa sasakyan. Lux. Van, your lady is here inside my car, crying. Leon ang chat ni Van Rose sa kanya habang naglalakad. Sila ni Diana papasok sa mansyon. Halos iwanan niya ang babae at ni pagsabay ay ayaw niyang gawin. If she's really pregnant, pasensya na lang sa anak niya pero iba na siya. Ngayon, nagbago na ang damdamin niya at kung magkakaroon man ng koneksyon, bata na lang at suporta. Yun lang. Sa living room sila napunta at pumamiwang siya. May hawak na si Diana ng mga papel. Evidences, baka di ka maniwala. You can call the doctor. If you want. He's an obgyn. Sorry kung lalaki na ang nakuha kong doktor. He was the only available doctor. Ngumisi siya at nagkunwaring tinitingnan ang mga dala nitong papel, then why I haven't seen any sign? Sign? Tak ang tanong nito, talagang naghanap ka pa ng sign, ha? Anong oras ba tayo naghihiwalay sa bawat araw? Hindi tayo nagkikita. Akin ba talaga yan? Tanong niya pero lumagapak sa mukha niya ang mainit na palad ni Diana kaya nanigas ang panga niya. Tumikwas ang sulok ng kanyang labi dahil sa ginawa nito. Ngayon pa lang, umpisahan mo nang kausapin ang anak natin na masanay na siya na hiwalay ang mga magulang niya. Nanlaki ang mga mata nito na nakatingin sa kanya at parang hindi makapaniwala. How dare you? Napakawalang hiya mong ama. Don't accuse man of being an irresponsible father. Because you were also an irresponsible wife. Gigil na. Hinaklit niya ito sa braso at pinakamasdan ang mukha, sa oras na malaman kung nagsisinungaling ka at iba ang ama ng batang dinadala mo, makikilala mo talaga kung sino ang Montesalvo na sumamba sa'yo. Binitiwan niya ito at tinalikuran pero nang lingunin niya. Si Diana ay nakahawak sa puson at may umaagos na dugo sa binti. Jesus Christ. Parang tinakasan si Lux ng dugo sa mukha at agad
Niyang nabuhat ang dating asawa para isakay sa kotse niya. At dalahin sa doktor. Chapter 62. KUMAWALA ang mga luha sa mata ni Lux habang naghihintay sa resulta ng pag-eksamen ng resident doctor. Sa isang ospital na hindi sikat sa Maynila ngayon at bagong. Tayo pa lamang. Lalaki nga ang doktor pero wala siyang pakialam. Nakasandal siya sa pader at masama man na sabihin. Naghihintay siya sa text ni Hart. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit wala siyang kasiyahan na nararamdaman sa pagbubuntis ni Diana. Bigla ang pagbubuntis, take note. He's suppressing his damn self to stop thinking inappropriate thoughts about her pregnancy. Baka nga. Totoong buntis naman at siya talaga ang ama, napakalaki ng kasalanan niya sa anak nila dahil sa kung ano-anong kaisipan ang tumatakbo ngayon sa buong sistema niya. The doctor went out of the room and so he stood up. Mr. Montesalvo, right? Tanong ng lalaki sa kanya. This guy looks damn familiar. Yes. I'm Dr. Christian Mayor. Your baby is safe. Thank God. Nausal niya. Please take care of the mother. Medyo maislan siya. May mga ibinigay ako sa kanyang gamot kanina para inumin. Niya. Medyo mahina ang kapit ng bata kahit na 2 buwan na. Kailan niya ng bed rest, complete bed rest at huwag na munang ma-stress sa trabaho o sa kahit no. Stress and numero 1 contributor sa mga sakit ngayon. Tumanggo siya. Else there a way to find out if the baby is mine? Tahasan. Niyang tanong sa lalaki na kaagad na napatanga. There is a way but are you not the father? Takang. Tanong pa nito. I don't know. Hindi naman sa kinakampihan ko ang sino sa inyo ha. Pero paano kung ikaw nga talaga ang ama, ilalagay mo ba sa alanganin ang sarili mong anak? Umiling siya. I suggest you wait for how many months from now. Saka ka na magpa-DNA. Ililipat na siya sa kwarto. Maya-maya. Wala na siyang naging sagot pa at walang lakas na lang. Na naupo sa bench chair. Hindi siya matatahimik ng ganito. Lalo pa at may mga patunay na naghabol si Diana kay Enrico. Ang IHO de PUTA na iyon. Agad siyang tumayo ulit at naglakad papalabas ng ospital. Mamamatay siya sa paghihintay. Walang laman ang utak niya kung hindi si Hart, at lalo siyang pinahihirapan ng pag-iisip tungkol sa anak na ipinaama sa kanya. He found himself calling Enrico at hindi yun sumagot. Sumagot ka, TANGINA mo. Gigil na sigaw niya sa aparato at ngali-ngali niyang ibato. Tinawagan niya muli iyon at kahit na mapudpad ang screen ng smartphone niya sa tawag ay hindi siya titigil. Maya-maya ay sumagot iyon. TANGINA mong HAYOP ka. Bulyo niya sa lalaki. HAYOP ka rin. PUTA ka, Montesalvo kaya kong makipagmurahan sa iyong HAYOP ka. Huwag mong pinainit. Ang ulo ko na dati nang mainit ha. Kada rating ko palang galing. U.S. Problema mong demonyo ka. Kung si Diana na. Oo, si Diana. Ikaw ba ang ama ng anak niya? Saglit itong napatda, ano? Ikaw ang asawa hindi mo. Alam. Answer me, Enrico. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. She was always with you a couple of months ago. Diyos ko, Montesalvo. Wala akong kinalaman sa pagbubuntis ng misis mo. Negosyo lang ang sadya ko sa kanya. Hindi ko na siya gusto. Sa maniwala ka man o hindi. Wala kaming relasyon. Kaya ko yan patunayan sa iyo. Kahit magpa-DNA kami ng bata. Napabuntong hininga siya. Nasasaktan na rin siya para sa sarili niya. Daig pa niya ang GAGO. B. Bakit? Are you suspecting that it isn't yours? May iba pa ba si Diana? I don't F*** Gino and I'm helpless. Para mapanatag ka na hindi ako ang ama, willing akong magpa-DNA. Montesalvo, hindi naman ako masamang tao. Si Diana ang kumontak sa akin dito sa Amerika, dati pa. She had been there, too. Nagkita pa nga kami doon kaya niya. Nai-open sa akin ang firm. But God knows I was casual ta. Her. I've been so formal. Wala akong kahit anumang intensyon o ano, dahil kagagaling ko lang din sa breakup sa asawa ko. May lalaki ang asawa ko at nakipaghiwalay ako. Nang mahuli ko. Alam ko kung paano maagawan at maloko. Kaya hindi ko yun balak na gawin sa iba. Kaya gusto ko. Dalaga. TANGINA mo. Lalong di mo makukuha si Hart. Whatever you say. Oras na mapatunayan ko na ikaw ang ama nito, mapapatay talaga kita. DAMN it. Tawagan mo lang ako kahit anong oras. Montesalvo, makakaasa ka. He ended the call and a nurse was standing at the door. Looking at him. On the wall, he saw the resident physician's name. Dr. Christian Mayor. CM General Hospital. Yes sir, kayo ho ang asawa ni ma'am. Hindi siya umimik pero hindi na niya kaya pang tanggapin na mag-asawa pa rin sila. Hiwalay na kami. Yumuko iyon at tumanggo, ililipat na po siya sa kwarto. Pwede bantayan mo muna siya. I can't stand beside her, baka lalo lang mapasama ang lagay niya. Tumanggo muli iyon at tiningnan siya. He walked away.
Liwas siya dahil baka kung ano-anong. Masabi niya. Anak man niya o hindi ang bata, ayaw niyang. May masamang mangyari dahil wala naman yung muwang. Kung kanino man yun, kanya man o ibang lalaki, tulad ni Katie. Na anak ng mommy niya sa ibang lalaki, hindi niya. Gugustuhin na mapahamak. Isa pa, kailangan niyang mapag-isa dahil litong-lito siya. Sa gagawin. He wanted DNA testing right this very moment but how? Maraming isasakripisyo kapag ginawa niya iyon. Pero iisa. Lang naman ang kanyang nasisiguro, hindi na talaga niya. Kayang pakisamahan si Diana ngayon kahit para sa bata na. Lang. Sumakay siya sa sasakyan at saglit na napasandal sa upuan, nakatingin sa pribadong ospital na iyon. Nakita niya si Elizabeth na halos tumakbo papasok. Doon, nagmamadali. Tama na ang bayanan niya ang magbantay sa anak nun dahil siya ay hindi niya yon kayang gawin. All of a sudden, everything turned so hard. Hindi. Matanggal sa isip niya ang mukha ni Hart kanina habang nagpapaalam sa lola niya at sa kanya. Her words were, simply yet he knew that it came out along with her pain. Kayang itago ng mukha nun ang sakit pero hindi ng mga mata. F***K. Napapikit siya at napalunok. He would never forget such a beautiful and innocent face, full of pain. Heart. Naluha siya habang nakapikit. She just has to hold on. Itutuloy pa rin naman niya ang anument at walang nagbago sa damdamin niya. Binuksan niya muli ang smartphone at napasinghot na. Lang at pinahid ang mata. Locks, baby, don't leave. Nothing has changed. Maislan. Lang ang pagbubuntis ni Diana pero itutuloy ko pa rin ang annulment. Just wait for me. I love you and her pregnancy. Can't ever change that. Naghintay siya ng kaunti. Tangina. Walang sagot. Paano ba namang nabuntis niya iyon? Hindi na niya maintindihan ang nangyayari. Hindi na talaga sila nagtatalik. Pero noong mga nakaraang buwan ay mayroon pagkakataon, bago niya nakilala si Hart. Kung alam lang niya, sana ay hindi na nangyari pa. Pinausad niya ang sasakyan at lumarga na. Pinindot niya ang numero ni Katie roon at sumagot naman kaagad. Ang kapatid niya. Kuya, anito kaagad sa kabilang linya. Si Mama. She's still awake and really waiting for your call. La loudspeaker ko. Lox, kumusta? Okay lang, Ma. I left the hospital. I can't stand beside her, Ma. Baka kung ano-ano pang masabi ko, makasama sa bata, pagod na sambit niya. Deluxe, bakit ka nagdudududa na ikaw ang ama? May kailangan pa ba akong malaman, ha? Sumasakit ang ulo ko. Saka iisip. I'm too old for this kind of drama. Sabihin mo ang totoo. Nakausap ko si Enrico Mariano. Nagsabi siya sa akin na inuutusan siya ni Diana na hiwalayan ang asawa niya at hihiwalayan din niya ako. Oh my God. Are you sure about it? Baka siya ang ama. No, Ma. Nakausap ko siya kanina lang. He is not the father and he was willing to take a paternity test. Kay kung ganun, apo, ikaw nga malamang. Dalawang bagay lang ito, Mama, ako ang ama o hindi. Siya buntis. Ayaw na ayaw niyang magkaanak, Ma, paano? Siya mabubuntis. For sure, kaya hindi siya nabubuntis sa loob ng 3 taon ay may ginagawa siyang paraan. Hindi. Ako makapaniwala na nabuntis ko siya. Ang inaalala ko. Ngayon ay kung totoo man, ayokong ipagsapalaran ang anak ko kapag pinilit ko si Diana na masunod ang mga gusto ko. Like what happened earlier. Halos makunan siya. I have to wait a little while. Kikilos ako, bumantong hininga siya. You have a point, apo. Just take care. Ayokong masaktan ang apo ko kung sakali kapag nakunan si Diana. Ngayon, naiisip niya na ang anak niya ay lalaki na tulad niya, hiwalay ang mga magulang. At kung siya ang tatanungin, it's not bad to have a broken family especially if the parents aren't longer connected to each other. Kung toxicity lang din naman ang makikita ng mga anak niya habang lumalaki, ano ang silbi ng pagiging buo ng isang pamilya? At ngayon baka kaya hindi pa siya nagiging ama ay dahil ipauunawa pa sa kanya ng Diyos na ang pagiging magulang ay hindi lang basta pagsuporta sa pinansyal sa anak, o paghubog ng pagkatao nun. Obligasyon niya na bigyan iyon. Ang magandang pagsasama ng mga magulang, hindi iyong bangayan at batuhan. Sa kaso ni Diana, anong magandang ehemplo ang ipakikita nila sa bata? Wala. At hindi pa siya talo dahil malakas ang loob niya na. Ginagawa lang ito ni Diana para balikan niya. Pero pasensya na dahil hindi na siya mauuto pa. Chapter 63. Napatde si Hart sa may pintuan ng buksan niya. Iyon, at walang tulog na itsura ni Lux ang nabungaran niya. Nakaupo ito sa isang bato, nakatulala sa may carpet. Wala ito sa kaayusan at agad na napatayo nang makita siya. Parang first time iyon sa pakiramdam ni Hart, may kaba. Bakit ka nandito? Aalis na ako mamaya. Nagpakilang-iling si Locke sa kanya at agad na kinuha ang kamay niya. No. You stay here. Maluha-luha ang mga mata nito at ipinasok siya sa loob, saka siya hinalikan sa labi. Hindi siya nakatutol pero hindi rin siya nakatugon.
You love me, right? He asked. Pero magkakaanak na kayo at ayokong alisan ng tatay ang bata na yon. Ginagawa ko yon. Napalunok siya. Dahil namuo ang mga luha niya, kasi para rin sa sarili ko. Ayokong kagaya mo ay sumbatan ako ng magiging anak mo dahil inagaw kita sa kanila. No. Tumaas ang boses ni Lux at napatalikod sa ka. Humawak sa may baywang, wala kang inagaw, tandaan mo. Yan. It was my decision to make you stay and ask you to stay. Ayokong mawala ka. Humarap ito sa kanya at nakita niya ang pagluha nito. Dinilaan nito ang labi sa kaumiling. I don't want to lose you. I'll ask you to hold on. May. Aasikasuhin lang ako, baby. Please naman. Inilang hakbang siya nito at hinawakan siya muli sa mga kamay. Please naman wag ngayon, anito pa sa kahinalikan. Ang mga palad niya. Napalunok na lang ang dalaga. Gusto niyang maging masaya dahil nakikita niya ang pagmamahal nito sa kanya. Pero paano? Ngayon pa lang ay nakukonsensya na siya. Kagabi, nang ihatid siya ni Van Rose sa townhouse ay wala siya sa sarili. Pagkadating niya ay nahiga na siya at umiyak. Nakarinig siya ng tunog ng sasakyan kaya sumilip siya. At sasakyan nito ang nakita niyang nakaparada. Dito ba ito natulog sa labas ng bahay? Sasamahan ko lang si Katie sa Cebu tapos babalik ako. Mag-iimbestiga ako. Napakunot noo siya, anong ay imbestigahan mo? Kung ako ba talaga ang ama ng bata? Diyos ko, Lux. Bulalas niya rito, umayos ka nga. Malaking kasalanan sa anak mo ang iniisip mo. Natutap niya ang noo at napailing siya pero ang ipinagtaka niya ay ngumiti ito. Ano? Aniya. Sobrang bait mo talaga, na kahit nagseselos ka. Nasasaktan, hindi mo kayang mag-isip ng masama sa bata. Siraulo ka, aniya pa, wala naman kasi yung muwang. Kung si Diana palalaban ako ng sapakan pero ang anak mo. Sus ka, bakit ka nag-iisip na hindi yun sayo? Madalang may mangyari sa amin, heart. Bilang lang sa daliri at halos di ko na enva matandaan kailan ang huli. And I was wondering why all of a sudden she is pregnant. She didn't want to bear a child. I have to investigate. Something is wrong. Huwag mo naman akong iwanan ngayon, baby. Paano pa ako kung iiwan mo ako o di mo ako papansin? You're the only reason why I'm trying to figure out this thing. Tuloy ang annulment pero sa ngayon kailangan kong pakisamahan si Diana. Nasa ospital siya, dinyugo nung nagtalo kami kagabi. Wow, di napigil na bulalas niya. Pinahid ni Hart ang mga luha, natamba nga siya sa may parking din naman dinyugo, tapos nakipagtalo lang. Dinyugo na. Ano yun may baon siyang ketchup sa panty niya. Napatulala sa kanya si Lux kaya napakurap siya. Pasensya na. Hindi ko pala dapat yun sinabi. It's okay, sambit nito sa kasya ni yakap sa ulo at hinalikan sa noo, papasok ka ba? Oo, madami akong utang. Sok, baby naman. Biro lang, ngumiti siya. Hindi niya ito matiis. Kahit na anong pilit niyang sabihin. Sa sariling iiwasan na niya ito, hindi niya ito magawang iwanan ngayon. Lux needs her. Kitang-kita naman sa mukha nito ang pagkabalisa. Umiyak pa ito, bagay na hindi ginagawa ng isang nakilala niyang Lux Montesalvo. Di ka na ba aalis? He asked her sweetly. Hindi pa man lang siya nakakasagot ay niyakap na siya nito nang mahigpit na halos ikakapos niya ng hininga. Tingin mo makakaalis ako? She almost giggled. Natawa ito at gigil siyang hinalikan sa noo. You don't have the right to leave me after making me feel this way. No Hahanapin kita kahit saan pa, Hart Chavez. Tandaan mo yan. Lux tapped her nose with his forefinger. Kumain ka na ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Ito ang bersyon ng lalaking may eye bags pero lumalaban pa rin ang kagwapuhan. Lux shook his head so she pulled him to the chair, kaya pala. Nagumpisa siyang maghanda ng makakain nito nang mapansin niyang nakatitig ito sa kanya. He still looks so worried. Gusto niyang magbunyi na isang tulad nito ang masyadong apektado kung mawawala siya pero hindi niya yun magawa. There's no need to rejoice. I'm sorry about last night. You cried. You were hurt, he said and she just shrugged. Normal sa buhay ng tao pero aaminin ko na sobrang sakit na yung taong mahal ko, magkakaroon ng anak sa dati niyang asawa at may magkokonekta sa kanila. Pero naisip ko, wala akong magagawa kung doon mo gusto. She was halted when he pulled her hand, sayo ko. Gusto. Ang bata lang ang gusto ko kung akin yun o kung talagang buntis siya. Ewan ko. Mababaliw ako sa pag-iisip. A big part of me really doubted it. I am still doubting it. I have to find a way but I don't know how. Kaya, sa ngayon ay pakikisamahan ko siya, please wag kang masaktan. Lako ang mahal ko, Heart. Napilitan siyang tumango dahil tingin niya talaga dito ay hopeless na ito ngayon. Kapag dinagdagan pa niya, paano? Na ito. Lumipat siya sa likod ni Lux at niyakap ito sa balikat. Magtatrabaho lang ako. Balitaan mo ako parati, kahit text lang okay na. Thank you, naiyak na sabi nito kaya naman hinalikan niya ito sa pisngi.
Nandito lang ako. Tahan na, she told him and hugged him tighter. Kaya siguro siya pinatatag ng pagsubok ay dahil kailanganin siya ni Lux ngayon. Lux. Para siyang nato-trauma ng tangkain na ni Hart na. Bumaba ng kanyang sasakyan. Ayaw na niya itong umalis sa tabi niya pero hindi naman pwede. Baba na ako ha, palm nito, huwag ka nang malungkot. Paano maniniwala si Diana na ayos kayo kung parang mas ikaw pa ang namatayan ng ama kaysa sa kanya? Natawa ito. Sa sinabi kaya napangiti rin siya, pero may dating yun sa kanya. Parang baliwala lang kay Diana ang pagkawala ng daddy nun. Hart was giving him some hints unconsciously. Kanina pa siya nagkakaroon ng ideya sa mga sinasabi nito. Hindi lang niya gaanong maproseso dahil tuliro pa siya. Magayos ka na ha. Nandito lang ako sa restaurant. Mas mabuti sigurong wag na muna tayong magkita. That is not possible. Hindi naman ako maglalagi kay Diana. Sa opisina ako o kay mama tapos aasikasuhin ko sina Caleb. Okay, sabi ko nga. Puntahan mo na lang ako anytime. Mag-ingat ka ha. Yan lang. His eyes were so weary. She smiled and pinched his cheek. I love you, Deluxe. Montesalvo. I love you so much, anito sa kanya at hinalikan siya sa labi. Bumaba ito sa sasakyan at diretsyong naglakad papunta sa restaurant. Hindi siya sumunod dito at tinanaw lang ito. Hanggang sa makarating doon. Nang makita niyang lumiko na si Hart papasok sa may macho cafe, saka siya umalis at lumiko papakaliwa para umuwi sa dati nilang bahay. Napakakukulit ng mga kaibigan niyang walang humpay. Na tumatawag sa GC kagabi pa, pero hindi niya sinasagot. Wala siyang pagkukwentuhan. Wala siya sa mood na magkwento ng kahit na ano. Si Vandross nga ay nakabitin din sa ere at walang alam. Speaking of Vandross, naalala niya ang doktora na kakontak nun, isang Giant iyon. May mga kailangan siyang itanong doon ngayon na. Agad niyang ipinihit ang sasakyan para puntahan ang doktor na iyon. He has to ask some questions about pregnancy. Doon niya uumpisahan ang paghahanap sa nagatibong kutob ng kanyang damdamin, but before that, he has to take a shower first. Mukha na nga siyang dugyot. Tangina. Dati ay posturado siya at nakapabango kapag pinupuntahan si Hart, nakakadalawang ligaw pa siya at halos isang balde ng pabango ang ginagamit niya, pero ngayon ay wala sa isip niya kung isang taon man siyang hindi nakaligo, basta magkaharap sila. He was trying to enter the house last night but it seems like the latch inside was locked, too. Hindi na siya nagpumilit na pumasok. Instead, he just waited inside his car. He didn't get enough sleep but it was worth it. Pumasok si Locke sa loob ng kwarto ni Diana at parang mga nakakita ng multo ang mag-ina. Si Elizabeth ay agad na parang napaiwas habang si Diana ay nanatiling nakatingin sa kanya. He had sensed something with these women's faces. But he ignored it for a while. Napakalakas ng kutob niya na may mali pero hindi niya pa matukoy kung ano. Walang sumalubong sa kanyang nagbabagang bunganga. Salamat. Umiwas si Elizabeth sa kanya at pumunta sa may sofa. How's the baby? Tanong niya sa dating asawa na ngumiti sa kanya. It's fine. Going to work. Tumanggo siya. Nakatayo lang siya sa may distansya rito. At wala siyang planong lumapit na sobra. Gabi na ako makakabalik. Bukas na siguro ang flight namin papuntang Cebu. I guess you have to stay here with your mom. Sasama ako. Diana, baka makasama sa bata. Bata, puro bata. Ako. Agad nitong single sa kanya. Kaya naitaas niya ang kamay niya. Okay. I'll ask the doctor if you can come, pero kung ako, mas mabuting mag-bed rest ka muna. Hindi puro sarili mo. Dapat ang isipin mo. May baby kang inadala, aniya rito at napabuntong hininga ito. Ask the doctor. For sure magpa-private plane kayo. Here he is, anito nang pumasok si Dr. Mayor. Good morning. Doc, pwede akong mag-Cebu, di ba? Sasama ako sa asawa ko. Magpa-private plane sila. Sasakay sila sa sasakyan. Hindi naman ako mapapaano, di ba? Saglit na tumanga ang doktor tapos ay tumango, as long as it doesn't require any work that requires too much effort or strength, okay lang. Wala na bang bleeding? A small amount, dark brown. Good. Hindi siya nakaimik. Don't stress your wife, Mr. Montesalvo. She needs support and company. You must give her that. Tumango siya pero sa loob ay nakatimbagang siya. Pakiramdam niya ay binabatukan siya ng buong sansinukob. That's the feeling of being forced to do some things his heart doesn't desire. Napakasama pala ang pakiramdam na mapilit na gawin ang isang bagay na hindi naman bukal sa loob niya na gawin. Chapter 64 Heart. Buntong hininga ang sagot ni Hart sa tanong ni Gigi. Kung kumusta na siya. Naglalakad silang dalawa papauwi. Dumistansya sa karamihan ng mga kaibigan at sabi nila ay may pupuntahan silang dalawa. Dahil sa pagod ay hindi na rin sumama ang mga iyon. Andito, nagpapakatatag kasi feeling ko ang hina niya.
Ngayon, mahal ka kasi niya at pakiramdam niya ay mawawala ka. Na dahil sa sinambulat ng asawa niya. Pero paano kung totoong buntis, kaya mo ba talagang tanggapin? Hindi siya sumagot dahil sa totoo lang, nasasaktan din. Siya. Hindi naman siya santa na may perpektong pagkatao. Kahit na ilang ulit niyang sabihin na okay lang na buntis si Diana, sa isip at puso niya ay may selos siyang nararamdaman, inggit at pait. Elba na kapag lumabas na ang anak ng dalawa. Lux will spend quality time with the baby. And she doesn't know how she will deal with it. Ayaw niyang magpanggap na hindi siya apektado dahil sa totoo ay nilalamon ang buong sistema niya ng matinding selos at takot. Hindi ko alam. Sa punto na anak niya, palagay ko kaya. Pero yung panahon na mas maglalagi siya dun sa mag-ina, ewan ko, di. Gusto ko nang bumitaw. Paano naman kung ikaw ang buntis? Tanong nito. Bigla sa kanya. Aalagaan ko ang bata. Mo. Pagdidiin ng kaibigan niya sa kanya, mo talaga. As in, mo. Tumanggo siya, oo, dun sa atin. Tingin ko naman ay mapapatawad ako ni nanay kapag sinabi ko ang totoo. Hay, buntong hininga nito sabay akbay sa kanya, ako. Ang nasasaktan para sa iyo pero malaki ka na, heart at alam mo na lahat ng ginagawa mo. Ang dasal ko na lang ay sana maging masaya ka na talaga dahil matagal ka nang nahihirapan sa buhay. Lahat isinakripisyo mo na. Sukat sa sinabing iyon ni Gigi ay napaiyak siya kaya. Inalog-alog siya nito, tahan na. Tumanggo siya at kinalmang muli ang sarili. She's trying her best to understand, dahil sanay siya na nag-uunawa. Anay siya na siya ang parating nagpaparaya, sa mga kapatid, sa mga magulang, sa kaibigan pero napakasakit. Isipin na si Lux ang ipagpaparaya at ipauubayan niya sa iba. Hati na ang kanyang kaisipan ngayon pero mas nananaig ang takot niya na magbago si Lux sa kanya sa oras na makita na nun ang anak. That will happen. Sigurado siya. Roon. Sige na, di. Maglalakad lang ako pa uwi. Anong maglalakad? Halika na, sabay na tayo. Ako. Naman ang kasama mo, walang problema na malaman ko. Kung saan ka nakatira. Kagabi pala, todo warning sa akin si Servan tungkol sa pagsabay niya sa atin. Wala raw makakaalam. Akala niya hindi ko alam na kayo ni Sir Lux. Anito sa kapumara ng taxi pero hindi yun tumigil. Ang dami. Kasing tao kapag ganong oras kaya mahirap sumakay. Halos lahat ng pampasaherong sasakyan ay may laman. Anong sabi mo? Tumanggo ako, syempre. Baka magalit kapag sinabi. Kung alam ko na ang sikretong malupet. Napangiti siya. Pumaroda sa harap nila ang isang puting kotse kaya napakunot silang magkaibigan nang bumaba doon si Franco. Hello, mga binibini. Pamausing iyon sa may kotse kaya napataas ang kilay ni Gigi. At saan mo naman nakarnap yan? Grabe ka talaga sa akin. Di ba pwedeng nabili ko ng second hand? Sakay na kayo at mahirap ang sasakyan. Ngayong oras, saan kayo? Nakangising tanong nito sa kanya. Ayaw namin. Baka madamay kami sa kasong karnapeng, sagot ni Gigi. Ikaw talaga, nako, hankut yusen nakita, gigil na. Sambit ni Franco sabay kamot na lang sa ulo kaya natawa. Siya ng kaunti, natatawa na lang ang babe ko. Hindi siya umimik pero gusto niyang umirap. Joke lang. Friends na lang tayo, hearty. Alam ko naman na may boyfriend ka na. Medyo tinamaan siya ng nervyos nang marinig niya. Iyon. Hindi niya alam kung joke ba yun o ano. Nakita kita doon sa kondo, kasama mo yung manager. Nagkatinginan sila ni Gigi. Yun pala ang boyfriend mo. Di mo naman sinabi. Naghinala patuloy ako na may DOM ka. Sorry, heart, anito. Sa kanya at mukhang sincere naman. Ayaw lang nilang ipaalam kasi nasa iisang management. Oo, bawal yon, sagot naman nito, ako nga, di. Makaporma sa bago kong katrabaho eh. Baka ako mas abon ni Ma'am Diana, masyado pa naman yung bungangera. Napapakamot ito pero wala siyang reaksyon dahil ayaw niyang magmukha siyang kilalang kilala ang amo nito. Kuya, may bago ka ng gusto? Tanong naman si Gigi. Oo naman, eto ani Franco at agad na dinukot ang cellphone. Kahit na cellphone nito ay bago rin at bagong labas na modelo. Ipinakita nito sa kanila ang isang babae na nakaupo sa may office table, dumududot sa laptop. Maganda ang babae at bata pa rin. O ano, tulala kayo no? Anito pa sa kanila, liligawan ko. Yan. Sakay na kayo. Hindi na ako. Sasanduan ako ni Vivan Rose, aniya. Ikaw na lang, di total iisa naman ang uuwian nyo. O siya, total naman ay maganda ang kotse mo, sasakay. Na ako, naman ni Gigi saka siya niyakap. Franco, ingatan mo yan kaibigan ko ha. Tatamaan ka. Aniya sa lalaki saka ipinakita ang kamao niya. Sus, oo naman. Ilang taon na tayong magkakakilala. Loko-loko lang ako talaga at habulin ng babae pero maingat. Ako. Sus. Ani Gigi sabay hila dun. Sigurado ka, heart na okay ka lang dyan. Samahan ka. Muna namin sa paghihintay.
Okay lang ako. Darating na din yon. Sige, pasimpleng sagot ni Gigi pero ang tingin sa kanya ay makahulugan. Alam niyang inililigaw lang din nito ang isip ni Franco. Mukha naman na kumpirmado ng lalaki ang sinasabing si Vandross ang boyfriend niya. Pasalamat na rin siya roon. Naalala niya na pagkalabas niya ng ospital ay si Vandross talaga ang naghatid sa kanya sa kondo, kaya napagkamalan. Siguro ng lalaki na iyon ang nobyo niya. A thing she's so thankful for. Nang sumakay ang dalawa sa sasakyan ay naiwan na siyang mag-isa. Yakap niya ang sarili ay nagumpisa siyang humakbang. She was walking for a minute or two when a car beeped behind her. Napatikip siya sa may mata nang masilaw siya sa headlights. Hindi pa man lang siya nakakakurap ay umimbas na kaagad doon si Lux at mabilis siyang nilapitan. What the hell? Bakit ka naglalakad? Kinabig siya nito at dinala kaagad sa kabilang parte ng sasakyan, pilit doon na isinakay. Kumurap-kurap siya nang kabitan siya nito ng seatbelt. At isinara ang pinto. Ang bilis nito at nasa kabila na kaagad. Baby, naman. Di ka sumasagot sa texts at tawag ko. Nag-text ka ba? Makahulugan na tanong niya at napatingin ito sa kanya. Na-late lang dahil kaaalis ko lang sa bahay. I have to be discreet. Napatango siya dahil kasama mo siya. Baby, walang ganyan. Wala namang kami. Sure. Ngumiti siya. Pakiramdam niya ay okay siya kaninang umaga pero nang mawala si Locke sa tabi niya ay nag-aalala na siya sa mga nangyayari rito, baka inaalalayan nito si Diana, nila lamang, hinahalikan at niyayakap para huwag ma-stress, habang siya ay puno na ng stress. Akala niya ay madali na magpakatatag sa ganitong sitwasyon pero hindi pala. Sorry. Akala ko kasi di kasusando dahil wala kang text. Bukas, hindi ako makakasundo, bumantong hininga. Ito, aalis na kami papuntang Cebu pero tatawagan ka agad. Kita. Tumanggaw siya rito at ngumiti ulit, oo naman. Mag-ingat. Kayo dun ha. Si Katie, wag mong pabayaan sa daddy niya. Yung mama mo, wag mo rin pabayaan. Buntong hininga. Baby. Anito, sasama raw si Diana. Hindi na nakuha pa ni Hart na magangat ng tingin at sa mismong pagkakaupo niya at pagkakayuko ay agad siyang napahikbi. Baby. Kinapa ni Hart ang kamay niya pero agad niyang binawi. Hindi niya masabi ang nararamdaman niya, kung paano siya nasasaktan at gaano na siya nagseselos. Ayaw niyang magmukhang desperadang kabit. Hindi siya ipinanganak para maging kabit lang pero anong magagawa niya na sa lalaking kinapitin niya sa pagkakataon na siya ay dapang-dapa siya nahulog. Paano niya itatama ang sariling pagkakamali kung siya mismo ay wala ng lakas na itama pa ang sarili niya? Ang mahalaga sa kanya ay makasama ito, makita ito at may akap. Pero dahil sa kasama na nito ulit ang asawa, ano pa ang gagawin niya? Nakakairita. Magsama na kayo. Baby naman, napapagal nitong sambit. Doon ako uuwi kay Gigi mula bukas. Babalik na lang ako. Kapag nakabalik ka na, at kung kailan mo ako puntahan ay sige, masama ang loob na sabi niya rito. There's nothing for you to be worried about. Ikaw ang mahal ko. Hanggang kailan? Umiyak niya itong tiningnan, ang hirap magpanggap na ayos lang ako habang ang nasa isip ko ay magkasama kayo ng dati mong asawa at may iningatan kayong anak. Mabait ako pero hindi naman ako manhid, humikbi siya. Sumandal siya sa sandalan at pumikit, umiling. Nakakapagod mag-isip, Locks kung hanggang kailan mo ako kikitain dahil baka isang araw ay magbago ang lahat ng yan. Hindi, agad nitong sabi pero umiling pa rin siya, I will prove it. Hinawakan ulit nito ang mga kamay niya at hindi na niya inilayo iyon pero sa kabila pa rin siya nakatingin, malungkot na umiiyak. May iwan siyang mag-isa habang ito at si Diana ay magkasama. Naiintindihan naman niya dahil sa arte ni Diana. Nagagamit nun ang bata kay Locks. At sa takot naman ni Locks na may mangyari sa bata, pumapayag sa lahat. Paano kung ang hingin nun ay magsama ulit ito at yun? Sa iisang bahay para hindi iyon ma-stress. Hanggang saan? Ang kaya nitong ipaglaban ang mayroon sila. Chapter 65. Nakatulala si Locks sa cabinet sa loob ng kwarto nila ni Diana, sa dati nilang bahay. Hindi niya alam kung anong sinagawa niya roon pero basta na lang siya dinala roon ng sarili niyang mga paa, pagkatapos niyang maligo sa sarili niyang bahay. Naroon pa rin pala nakatira si Diana. Hindi doon umalis ang babae. Naglakad siya papunta sa walk-in closet at binuksan ang ilang cabinet. May mga damit doon ng babae. Binusiklat niya iyon. Hindi niya alam kung anong hinahanap niya, malamang ay ebidensya ng iba pang pwedeng lalaki ni Diana. He pulled a drawer and it was locked. Naghanap siya ng susi sa kanyang bitbit na keyholder. Alam niya ang susi roon. At mayroon siya. He opened it. Mga botelya ang laman nun. Kinuha niya isa-isa at nakita niya na may sleeping pills, may vitamins at may contraceptive pills. Sinasabi na nga ba niya? Muli niyang kinalkal iyon at may nakita siyang isang papel.
Klinik ng doktor ang naroon at race eta iyon kay Diana. Pills nga ang nakasulat at napakatagal na, mga 3 taon. Na ang nakalilipas, but he was more than sure that the bottle of pills on his hand wasn't yet expired. Bago iyon. Wala na siyang iba pang nakuha na kahit na ano paman. Kaya isinara niya ang drawer. Muli siyang kumakal sa may. Ibaba naman pero wala na talaga. After that, he went to the doctor. Napabuntong hininga si Lux habang nakatitig sa kisame. At tiningnan ang nahihimbing na si Hart. Kawawa naman. Iyak na lang ito ng iyak. Hindi ba siya ang lalaking magpapasaya rito? Akala niya ay siya pero bakit luha pa rin? Ang dala niya sa magaganda nitong mga mata. Kakatapos lang nito sa problema sa tatay nito. Dumagdag pa siya. Negatibo ang resulta ng kanyang pagtatanong sa doktor. Pwede raw talagang magbuntis sa oras na tumigil na. Sa pagpipils ang isang babae, mas malaki raw nga ang tayansa. Hindi na niya tinapos pa ang pakikipag-usap sa doktor. Kanina nakakilala ni Van Rose. Wala naman siyang sinabi. Roon na kung ano, basta nagtanong siya. Nalulungkot siya sa sinabi nun. Hindi niya masabi kay Hart dahil sasaktan na naman niya ito. Gusto nga sana niyang ilihim ang pagsama ni Diana sa Cebu pero hindi kaya ng kanyang konsensya. He remembered the saying that it's better to hurt the person that he loves with the truth than comfort her with a lie. Lux couldn't lie to Hart. He's trying to build a nice and trustful relationship with her. Ayaw niyang haluan iyon ng kasinungalingan dahil isa siyang lalaki na dating bumibili ng mga babae. Gusto niyang maniwala ito sa pagmamahal niya, 100%, at inuumpisahan niya iyon sa pagiging matapat na lalaki rito. Masaktan man ito basta nagpapakatotoo siya sa lahat. Hindi pa siya tapos. Mag-iisip pa siya ng paraan kung paano niya mapapatunayan ang lahat ng haka-haka niya. Mahal niya ang anak niya kung sakasakali at gagawa siya ng paraan para doon na maging maayos iyon pero hindi niya pababayaan at isasantabi si Hart. Ito ang nariyan noong mga panahon na halos pandirihan siya ng asawa niya tuwing lalapit siya. Binabaliwala at pinagmumukhang masama. Hindi lang porke magkakaroon na siya ng anak ay iiwan na niya ito. No. Wala iyon sa kahit anong parte ng sistema niya. Baka masiraan siya ng ulo kapag nawala ito. Hinalikan niya ito sa noo at maso yung tinitigan. Naalala niya ang una nilang pagkikita sa restaurant at napangiti siya. Papainom dapat siya noon ng iced tea pero nakita niya ang isang waitress na naglalakad, mukhang naka-drugs. Dahil lutang. Parang may mali rito pero nanatili siyang nakatitig habang naka-slow motion ang lahat ng paggalaw nito. Slow motion is really true. Parang tumigil ang sandali. Nang mga pagkakataon na iyon at nasaulian lang din siya ay nang maramdaman niya ang malamig na kung ano sa kanyang ahem. Natapunan na pala siya ng inumin at pagkain ang mga sumunod. Lux was sleeping deeply when he felt a hand on his jaws. Napamulat siya agad pero mukha ni Hart ang nakita niya. Baka siya ay nananaginip at si Diana ito, baby. Tanong niya saka siya marahas na umiling. Hinaplos ni Hart ang labi niya at hinalikan siya sa labi. Tumugon naman siya kaagad dahil hindi ito ang dati niyang asawa. He already remembered that he went home with Hart. Yamakap siya sa baywang nito pero naalala niyang buksan ang sinturon at pantalon. He just pulled it down and moved her on top of him. She was all willing to do everything on her own. Naupo ito sa kanyang ahem at nakatitig sa kanya. Jesus! Why is she staring at him like this? Baby, anas niya at napapikit siya ng GUMALAW ito sa IBABAW niya. TANGINA. Mababaliw siya sa babaeng ito. And just because she was sitting straight, he could see a full view of her face and body. Hindi na siya nakapaghintay kaya HINAWAKAN niya ang kanyang ARI at naramdaman niya ang kahandaan nito para sa kanya. She was WET and waiting for him. He never lost any moment. Parehas at sabay silang NAPAUNGOL nang maramdaman niya ang masikip nitong ahem, pero hindi ito nagbago ng posisyon. Pauwi na ba nito ang strap ng suot na night dress at inilabas ang mga DIB. O, F ***K, agad na sambit niya at mariin siyang napapikit dahil baka LABASAN siya kaagad lalo na at gumagalaw ito sa IBABAW niya, dahan-dahan at masuyo. Hart was riding him like she had never enjoyed MAKING love with him. Hawak nito ang DIB at nakatingala. Gumagalaw sa iba't paraan. Pinapanood niya lang ito habang hawak niya sa BALAKANG hanggang sa dumapa ito sa kanya at niyakap siya. Sa ulo, mahigpit. She was quivering and he could feel his own CLIMAX coming when her nails buried into his skin. Mahigpit niya rin itong nayakap tapos ay narinig niya itong humikbi kaya naalarma siya. S***T. Did he just hurt her? Baby.
Usual niya saka ito pilit na itinikal pero hindi ito. Matikal. Hayaan mo ako, piksi nito kaya niyakap niya ito lalo at hinayaan sa gusto nito. Hindi siya umimik at tahimik itong hinaplo sa ulo. Paulit-ulit, habang hinahalik-halikan ito sa labi. Everything will soon be over and she will smile again.